Ang susunod na balita ay direktang konektado sa seguridad ng Pilipinas at sa nangyayari malapit sa Taiwan. Tahimik pero mabigat ang galaw ngayon sa hilagang bahagi ng bansa, at may malaking dahilan kung bakit nakafocus ang mata ng mundo sa Luzon Strait. Kamakailan lang, nag-survey ang mga opisyal ng militar ng Pilipinas at US sa pinakabagong base ng Pilipinas na matatagpuan sa Luzon Strait. Layunin nito ay paghandaan ang mas malalim na joint defense operations ng dalawang magkaalyado, lalo na sa mga northern territories ng bansa na pinakamalapit sa Taiwan. Hindi ito simpleng courtesy visit, kundi malinaw na indikasyon ng mas seryosong koordinasyon sa depensa. Mas naging kapansin-pansin ito dahil mas maaga ngayong taon, sa Balikatan 2025, unang beses na nakita ang deployment ng US Marine Corps Naval Strike Missile sa Batan Island. Isang historic move ito dahil ipinakita ng Amerika ang kakayahan nitong maglunsad ng maritime strike assets mismo sa Luzon Strait. Mula sa Batan at iba pang isla ng Batanes, ang mga anti-ship missiles na ito ay kayang magbanta sa mga barkong dadaan palabas ng tinatawag na First Island Chain, mula sa southern tip ng Taiwan pababa hanggang northern Luzon. Nagiging strategic choke point ang Luzon Strait. Hindi lang ito simpleng daanan ng mga barko, kundi isang critical area na pwedeng makaapekto sa galaw ng mga naval forces sa buong rehiyon. At dahil nandyan ang Pilipinas, natural lang na may mahalagang papel tayo sa regional security dynamics. Hindi rin ito ang unang beses na ginamit ang mga isla sa Hilaga para sa ganitong senaryo. Sa mga nakaraang defense exercises, isinagawa na rin ang airlifting ng mga tropa at ang deployment ng High Mobility Rocket Artillery Systems o HIMARS papunta sa mga isla.